Parang ang ingot ng mga ano, no? Ng mga MCGI, no? Sabihin ba naman nila Huwebes namatay si Cristo, Friday, Saturday, Sunday. Oh, Namumukod tangi naman yan sila, tol. ang tanga eh. Kaingutan. Ito totoo, namumukod tangi talaga. Sila man lang Kakapambobo nga nagsabi na. niyan. Katawa. Ayun, So gusto kasi Facebook. nilang maging unique at Balik maging na. kakaiba at parang nagag-imbento sila ng alam mo yung sila lang yung nakadiscover. Parang naghahabol may mapatunayan eh. Kaso, Oh, kabobo to eh. Kala correct, mo kung correct. sino na biglang lilitaw na, oh, kami lang ang nakadiscover nito, namatay si Cristo, Webes. Hindi nga, buti ko discovery yun. Hindi nga discovery yun. Diba? Galing. Masabi mo bang discovery yun? Akyat pa nga dito, Ano hamunin eh, pa nga tayong debate. Hindi na nagbasa naawa ka sa na ng, sarili. nagbasa ka na ng Bible, discovery na. Samantalang yung mga nagbabasa ng Bible, pumupunta pa sa mga archaeological sites in order for them to di ba? To Tapos, strengthen yung ano nila, yung wala. positions nila. Bible Tapos ito alone yan eh. mga to, kumuti. Tapos ang palusot niya, Facebook. kasi nga, malinaw yung binasa nating verse. Meron daw special sabat na biyernes. Yung bobo, special sabat, biyernes. Una at ikawalo yun eh. Kumuti. So once a year lang yun eh. Una at ikawalo, kaya yung ginawa ni Kristo, minsan magpasawalang hanggan na. Di ba? Kaya, Tandaan ng isang beses, pero magpasawalang hanggan. Gara tol eh. Ay, namumukod tangi yung mga MCGI talaga sa kabobohan. Kagaya ng tol, yung gawa 15, 19:20, kama 29. Ika 67 na book daw yun. Bobo talaga mga MCGI. ano nga ba? Si Sabi Soriano mo, yan. Si Soriano kasi bilib na bilib sa sarili, tol. Feeling niya, pero pati sarili niya, pinaniwalaan na niya eh. Ayun ang mahirap eh. Feeling niya walang mga talo sa kanya sa debate. Kaya kung ano-ano na lang yung iniimbento. Antake mo yung 66 books na kulang na kinikilala ng mga protestante. Sabi sa atin, 73 books. Binawasan, naging 66. May na-discover siya. Ika 67 yung gawa 15-20. Lakas ng tama eh. Pambira yan. Aning eh. Pambira yan. Kaya nga hindi yun nilagay sa aklat kasi sulat lang yun eh. Paalala lang yun sa mga sa mga hintil eh. Hindi naman book yun eh. Kumbaga sumulat lang siya. Parang liham ba? Parang episode pero mabilisan lang. Nirevise pa nga ni yun, ni Saint Paul eh. Kasi nung sinulatan nila yung mga parise, no, yung mga hintil Gentile Christian. Kasi dalawa, di ba? Judeo sila, Gentile Christian. Nung sinulatan nila yung mga Gentile Christian, ang ginawa ng mga hintil, naging maingat. Hindi na sila kumakain pag alam nilang galing sa inialay sa Diyos-Diyos. Ano yung ginawa ng Roman Empire? Dahil nga ganun, gusto nilang pahirapan mga Kristiyano. Lahat ng pagkain sa pamilihan, iaalay. Eh di magugutom ngayon yung mga tao. Ang ginawa ni Saint Paul, sinulatan, mga taga-Korinto. Bilhin nyo lahat. Huwag na kayong magtatanong kahit inaray, hindi. Bilhin nyo lahat, kainin nyo. Basta huwag kayong magtatanong. Ganun, ganun, nirevise niya. Di baga inayos niya yung mensahe. Dinetailed niya. Di ba? oh, eto mga INC, ganun din eh. Boplax din eh. Di ba? Ayun. Ayun no, Wala. papakitin natin yung Lalo yung mga made in Philippines, wala yan. Tol. Mga made in the Morning, Philippines. Nas at Boy ay, Letra. Good morning. dito pala si At Fausto. ito pala yung Morning sa walang inyo. utak ko. Fausto, may nasagot ka na ba sa mga tanong? Fausto. Nakapagpatanong ka na ba? Diba? Eh, Ganda ng pangalan, Fausto ha. ako Mang Paus. magtatanong, ipoprove ko na wrong kayo dyan, yung Mang infant Paus. baptism. Mang Paus. Kamusta? Nakapag ka na ba? Nakapag-nilay-nilay ka na ba? Ipoprove Sa ko mga yan na hindi yan biblical yung sa baby. mga kasalanang Tingin ko, Fausto, malapit ka na maging atheist eh. Lumalala ka na eh.
Tingin ko lang. Malabo bro, Ano malabo. nangyayari sa'yo? Hindi ka na Hindi naniniwala sa kasi, Diyos, no? wala na silang Diyos, bro, eh. Malabo yun kasi Wala na. Kasi sabi ni Midan kagabi, wala daw kayong sabat. So, ibig sabihin, Ako, wala wala kayong kayong sabat. kapahingahan. Si Totoo ba Christine yan, yung, Posto? Uncle, Wala tingnan kayong mo sabat? ito, sabi ni Midan, wala silang sabat. Dahil, kung wala kayong sabat, wala kayong Kristo. Dahil si Kristo ang, pang ano pala nito, ang Sabat. Lord of Sabbath. Diba? So, wala kayong Kristo kasi wala kayong sabat. Wala nga, inalis daw. Inalis. Ayop. Inalis niyo yung Kristo niyo. ano na lang. Yun na lang sa Totoo yan, Mang Paus, totoo yan. Alam mo yan? Alam mo ba yun, Fausto? Alam mo ba yun? Hindi ko na panood din, hindi ko na Pero Hindi, doktrina. ano ba yung aral niyo? O doon na tayo sa aral niyo sa sabat. May sabat ba kayo o wala? kung ano yung stand nung ano nila Kuya Midan, yun na yun. Hindi niya alam, tol. Hindi Bro, di mo alam sarili Dito ako niyong aral, tapos magtatanong- makipagdebate dito ako ka. magtatanong sa ano. Hindi, Doktrina ano niyo. ko, makikipagdebate ka sa amin, doktrina nyo, hindi mo pa inaaral. Ilan piraso lang alam doktrina nyo. Prove me wrong. Ipoprove ko nga na wrong yan. Kaya nga Hindi ako makikipaglaban ka sa narinig. ano. Hindi ako ka naririnig, naintindihan, Uncle. May tapauho Hindi ako yung naintindihan. mata, Uncle. Ulitin ko, Tapauho. lalabanan mo ako dito sa topic. Yan. Lalabanan mo ako dyan. Samantalang yung doktrina nyo, hindi nyo pa kabisado. Tatanungin kita para malaman kung ano. Fausto, pakinggan mo muna yung sinasabi sa'yo. Mahirap Yung kausap sinasabi to si ko. Posto. Parang ano parang may ibang kausap to, hindi tayo. Posto, kami kausap mo, huwag ka makipag-usap Magtatanong sa ako dyan. Magtatanong sama-samang ako dyan. espiritu. Fausto, Ito na lang si Raydel na lang, tol. Mahirap kausap si Raydel, si Posto, wala din tayo mapala. Anong church mo, Raydel? Hey, Lang kayo tanong. ano? Ano pong church anong mo? church mo, bro? Iglesia ni Cristo, brother. Ay, Ito na lang, kaibigan si ko to, Raydel. Uncle. Matropa ko to. Ito si Raydel Kasi- kasi sabi Si sa Posto akin hindi ng mga, kabisado yung aral eh. sabi sa akin ng mga kaibigan nyo, wala na daw kayong Kristo kasi tinanggal niyo yung Sabat dahil si Kristo ang Panginoon ng Sabat at wala kayong Sabat dahil tinanggal na yan, so wala na kayong Kristo. Tama ba ayon sa aral nyo? Wala kayong sabat, tol? Paliwanag niyo yun, Kuya Nash Blue. Nash Blue ba? Nash Yun yung- Buena Vides. Yun yung paliwanag niyo, Kuya Nash. Hindi namin paliwanag yun, bro. Aral nyo. Tinatanong. Tinatanong Tinatanong namin. namin, Raydel, ito tanong ko, may sabat pa kayo, wala na? May sabat kayo, wala? Yun lang. Sabi kasi inalis daw yung sabat, wala Meron na. pang natitirang kapahingahan. Meron pang mali. natitirang Magkaiba. Ay, nako, lagot Magkaiba ka. sila ni Okay, Midan. sabi ni Midan. Ano ba? Ako dapat mag-ano kayo, mag-usap-usap muna kayo kasi. Hindi. Ano ba ang sabat? Ano bang ibig sabihin ng sabat? Ano, Hindi, kasapin mo yung Raydel. ano mo. Hindi, malibang... Hindi, Mali tama bang naman. sabihin na ang sabat. May aral kami. May aral kami, tol. May aral kami dyan. Ang problemahin mo, yung ibang miyembro nyo. Sa ibang miyembro nyo, sinasabi nila, wala na kayong sabat, inalis na. Wala nang sabat. Wala nang sabat-sabat. Hindi, tutol ka ba, boy letra, na yung sabat? Hindi nga ako tutol, may sabat kami. Alam ko ibig sabihin ng sabat, tol. May sabat kami, linggo yung sabat namin. Ang tinatanong ko, kayo, bakit yung ibang kamiyembro nyo, sabi inalis na yung sabat. Wala nang sabat. Yung sabat na utos, yun yung inalis. Pero meron pang natitirang kapahingahan. Naku, Yung natitirang Stand nga namin yan eh. Kami may stand yan. Ayun, Stand nyo, wala nang sabat eh. Sumasagot ako, hindi ko na, sumasapaw I naman think hindi kayo. na namin hindi, kasi hindi na namin alam kung Hindi. sino yung paniwalaan namin sa inyo. Ito yung na- paniwalaan nyo. Hindi kasi sabi nga ng kapatid mo, Ate, wala nang sabat. Ano, Tinanggal gusto na. nyo marinig yung sagot ko o hindi? Kasi sumasapaw Hindi, kayo. hindi namin, ganito, Raydel, hindi namin, wala kaming interesado sa mga ibang detalye ng aral nyo. Nagtataka lang kami, honest concern lang to, kasi sabi ng mga ibang INC, na prinopromote pa ng mga ibang kapatid nyo, the regulars ko, no, na wala nang sabat. I think, Raydel, minsan pasyal ka sa kanila, ungkatin mo yan. Oo nga, yung sabat. Ngayon, yung ibang paliwanag mo, wala na kaming pakialam doon. Labas na kami doon, wala kaming pakialam doon. Ngayon gusto mo, magtanong ka na lang.
Yun lang naman concern namin eh. Tinanong ka pa, no? Tapos wala palang pakialam sa Wala sagutin. talaga pa alam doon, tol. Okay. Bumaba ka na lang. Ang may ang ano ko Pwede dito, ako ang muna setup magsalita, ng Boy Letra? hindi ka pwede magsalita. Ang setup ng live Okay. dito, pwede ka ditong magtanong. Yun yung doon mo gagamitin yung side mo, magtanong ng magtanong. Tapos, if gusto mo talagang magpaliwanag, hindi ka talaga mapigilan sa pagpapaliwanag, pwede tayo magdebate, formal. May oras ka, may oras ako. Ganito na lang, magtatanong ako. Ayun. Okay. Yan. Okay na, nagkasundo na tayo. Okay. Meron bang sabat na natitira? Yes, ang sabat na Meron natitira, o wala? meron ang sabat na natitira, una at ikawalo, hindi nyo naman nasunod yan. Kasi hindi naman una at ikawalo yung sabat na natitira nyo. Ang ginawa nyo, hindi ko alam eh, parang namili na lang kayo ng araw eh. Wala nga Diba? sabat eh. Tinanggal Ang na yung una at sabat. ikawalong sabat, ang katuparan niyan si Kristo. At yung pagiging katuparan ni Kristo, inari niya yung linggo. Kasi yun yung tinatawag na Lord's Day. Dun sa Revelation 1:10 na na-translate na Kyriakis. Ay, ano ba? Kyriakos. Oh, Koryaki Diba? Himera. Ay, Kyriakis. No, ibig sabihin, Lord's. Koryaki Himera. Or Lord's owner. Pagmamayari ng Diyos. Sunod na Ngayon, tanong. di pa ako tapos kasi Raidel eh. Okay. Nakita mo, di pa ako saglit lang. Saglit lang. Tatapusin natin. So, linggo yon. Yun yung napiling araw ni Kristo. Yun yung inangkin niyang aral, katuparan ng kanyang pagkabuhay. At doon din tayo bubuhayin sa ikatlong araw na letra por letra. Oh, so, nasagot ko na bro. Levitico 23:39. Yun yung natitirang sabat. Di nyo nasunod yun. Si Kristo rin yun. Sunod na tanong, tol. Salamat sa pag-iintay. Masaglit lang naman yan. Okay. Sunod na tanong. Pwede ka bang maghamon ng debate doon sa mga taga-TR patungkol sa sabat? Uncle Boy, may tanong ako sa'yo, Uncle Boy. Uncle Boy. Uncle Ano Boy, yan? may Ano tanong yan? ako. Tanong ko lang. Ano yan? First time mo ba lumaban sa TR? Sal, bibilangin ko yung debate ko sa TR dun sa platform nila. May isang album ako dito. Nilabanan ko si Evander, natalo si Evander, na-booking pa na nagpapaturo sa online. Si Syriac, tinalo ko rin. Lahat, dun mismo sa sa platform nyo. So, tol, Letra. Tanong. hindi ko kinikilalang magagaling yung nyo, tol. Kung kayo, bilib na bilib kayo dyan, hindi kami bilib dyan, bro. Kasi, mismong platform nyo, nilampasok ko yan sila isa-isa. Ano pang, sino pang natitira doon? Magbigay ka ng pangalan. Sino pang natitira doon na hindi ko tinalo? Pangalanan mo. Takot na pala yung demonyo. Pangalanan mo, sino pa yung natitirang hindi ko pa tinalo? Papalitan mo. Magbigay ka ng pangalan. Hindi, tsaka, Ang hindi ko pa alam mo tinalo. ba, Raydel, ang masakit na balita para sa'yo, nung nagdebate kami, no, dyan sa TR, nagdebate kami sa TR, pinadidelete pa. Ipinadidelete pa ng mga taga-TR, especially ni Syriac, yung debate namin dalawa, nang nakikiusap at nagmamakaawa sa mga kapatid niya, na i-delete, magsama-sama silang i-report yung debate namin dalawa. Dahil sa kahihiyan niya. Eto Isipin mo yun. Bilangin natin. Platform nyo. Sino to? Sino ba to mga nandito? Yan, bubog sarado yan. Si Vander. Sino to? Si Proton. Tinalo si Proton. Ito si to eh. Ito yung nakalaban mo, si Syriac. Siyak. Ito yung pinapadelete nila. Ito naman, sino to? Si Robin. Yung mga topic namin dito, Universal Redemption, True Church. Mabibigat yung mga topic namin to. Ito sino to? Si Alpha. Alam ko, Immaculate Conception to. Sino to na? Si Syriac, True Church. Ito si Midan sa dugo. Ito yung sa live natin. Umakyat siya. Diba? Pero almost lahat to sa live nila to. Si Syriac, si Midan, napilitan na lang kasi andun na nasa live na So, anong nga pala ako, tol? Sumikat ba ako? Pinagtatalo ko yung mga TR, sumikat ba ako?
Sabi nga ng mga ibang Katoliko, sino yan mga yan? Hindi Hindi nga kilala. kilala eh. Tinatanggi pa nga tol eh. Alam mo yung mga ibang comment na ngayon si dito? Sus, Boy Letra, binayaran mo lang yung mga yan. Hindi yan mga tunay na Pakita mo, INC. Uncle Boy. Pakita natin. Wala na, Mga na-delete IN ko na yung mga screenshot. Pero nandito yon. Ito. Na-delete ko na yung mga screenshot ko. Alam mo, ang maganda nun, sabi pa sa atin, napakasisinungaling nyo, hindi totoong mga INC ang kalaban nyo. Andyan ba Ganun sa pa, oh. ibang comment? Teka, Eh, check ko Rachel, dito. dami pa. Hindi lang ito ha. Meron pa ako sa iba na hindi naka-ano. Wala na, Ito kasi bumaba na. latest to. Bumaba Bumaba na na. sa ako, kahihiyan, no? Ang bihira, Diba? pinagmamalaki nyo. Hindi nga ako, walang ako napala eh. Nilabanan ko sila, bugbog sarado sa live nyo. Wala, sumikat ba ako? Puro kayo, ano. Feeling nyo kasi, sikat na kayo. Hilig nyo bang mag-promote? Manoy, promote mo yung sarili mo, tol. Di ba? Yung sarili mo. Mag-ano ka? Sumikat ka. Huwag ka umasa sa ibang tao. Hindi, ikaw umakyat dito eh. Buti sana kung baguhan ka. Kung baguhan ka, maintindihan ko. Boro, baguhan pa lang ako eh. Okay lang. Di ba? Kaso nga lang, yung pinopromote mo, parang ang ganda. Pwede ka bang maghamon sa TR? Ano yan? Maghamon sa TR? Sikat ba ako? Eto nga, pinaglalabanan ko kayo. Mga kapwa nyo nga INC, hindi proud eh. Hindi nga ako sumikat eh. Kaya sabi pa ng ibang INC dyan sa YouTube, na hindi kilalang TR, sabi, binayaran lang daw namin yung mga yan para magkalat. Ay, Ruin mo. nako. Eto si Kakenet. Kakenet, anong church mo? Matagal na ako dito, idol. May ligaw manood ng mga video nyo. Ay, Hindi, salamat. Catholic to. Oo. So, Catholic. please lang, no, guys. Hindi naman namin Ano, sa mga kaibigan namin INC, hindi, nadadalit tuloy yung regulars dito eh. Nababanatan tuloy sila dito. Imbis na nananahimik yung buhay nila, minimension nyo. Tuloy, naitatapik namin na ipapakita ko na. Naipeplex ko pa tuloy yung mga debate ko dito na hindi naman dumami views eh. Oh. Ibig sabihin naman, kilala to mga to. Di ba? Ako, hindi pa rin ako kilala. Ang gusto kong labanan, yung mga sikat dito sa TikTok, yun talaga gusto kong labanan yung mga sikat. Kasi hindi rin magagaling yung mga yon, at least, mapapala naman tayo doon. Kumbaga, masasama tayo sa algorithm ng kanilang channel, di ba? So, yun. Yun na tayo, patuloy. Watch and subscribe to Boyleta and Nash. Thank you. One more. Safety. 1, 2, 3. Please watch and subscribe to Boyleta and Nash. Thank you. So, pakita tayo guys. Ito, sino to? Si Pix. Anong religion mo, bro? INC ko. INC ka. Okay. May gusto lang, Anong tanong mo, bro? ano stand ng Catholic Church sa sa Sukob? Sukob. Ano yung sukob? Sukob yung ano ba yan? Yung halimbawa magkapatid kayo, sa kanan Wala. Pamanhihin yan eh. Sukob. Mahihin yan. Hindi yan tinuturo. Hindi tinuturo ng church yan. Actually, yung sukob na tinuturo sa amin ng magulang ko, pag may lagnat ka, o hospital ka, Sukob yun. Sukob ka. kukuha ka ng kumot, tas may init na tubig. Lagyan ng asin. Sukob yun eh. Asoba yan. Yun yung alam ko, ha? Alam ko, sukob, pag umuulan, meron kang payong, so pwede kang magpasukob. O sukob ka dito, di ba? Ganun yun. Pero yung sukob. Pero yung sa kasal na dapat Kalokohan yan. magpapakasal kayo ngayon taon, tapos dapat yung kapatid mo next year kasi hindi kayo pwedeng isabay sa isang taon. Tarantaduhan yan. Kalokohan yun. Tarantaduhan. Nagkakandak nga kami ng nagkakandak nga Catholic Church na ng mass wedding. Alam niyo ba yung mass wedding? Minsan magkakapatid doon na ikinakasal sila yung meron sa lugar namin magkuya, tapos kinasal sila sa mga girlfriends nila. Kasi merong mass wedding. Oh. Kalokohan. Sabay Ano sila. yan? Huwag niyong ano yan, guys. Huwag niyong paniwalaan yan. Mas maganda confirmation sa Buwisit. inyo.
Buwisit sa Ano pa buhay. yung tanong mo, Ganyan ano, pala Pix? yung Ano pa yung tanong mo? Feng Shui naman, ano stand ng Catholic Church sa Feng Shui? Punsoy bro, Chinese naman yan bro. Actually, ang Feng Shui, bro, Hmm. ako sasagot Uncle Boy, ah. Ang Feng Sige. Shui kasi, bro, that is a, pala nito yung Chinese belief na, no, na galing sa Mandarin. Hindi yan Christianity, bro. Kayo, tanong ko sa inyo, bro, anong stand nyo sa Feng Shui? Punsoy dos ba yan? Punsoy way. Hindi, Feng Shui yun, bro. Feng Shui yun. Ito sa sige Punsoy sila. ba yan? Feng Shui yan. Meets yung Feng Shui yan, eh. Mamaya, tanong mo na sa amin, pang Alex it's, bro, Tol, ah. wala bang iba? Ano nga ng ibang tanong tol kasi O, yun Wala lang naman ito. eh. Ako may tanong baka ako. may iba pa. Yan lang naman. Ako may tanong ako. Yun na yun. Ako, si Madrid. Sige, tol. Halimbawa, isang tao may sakit. Pwede yung maglamo yung isang tao? Bag? Halimbawa, isang tao may sakit. Yung kapitbahay niya may patay. Pwede yung yun? Pwede maglamay, syempre. O, basta in his medical condition, bro, for example, hindi siya pwede ma-expose according to his medical condition. Scientific. Depende sa medical condition yan. No? Scientific yan. Depende sa walang kinalaman ng church doon. Pero spiritual, walang kinalaman na spiritual yan. Nagkakasala ka or more may malas, walang gano'n. Walang ganun. Scientific base, syempre, yung tao, baka may history ng sakit yon tapos ikaw, mahina yung resistensya mo, sinabihan ka ng doktor. Nasa pag-uusap yun ng mga doktor, ng mga medical. Tayo, sa pananampalataya, walang ganun. Guys. So, ayun yung chemical daw, sabi ni Juan to kasi parang yung chemical na ginamit sa ako, di naman ako magaling dyan. Di ba? Dala naman ako sa medical eh. Ayan yan, bro. I-mute ko muna tong isang INC dito, si Omki. Omki, huwag ka dito mag-promote. Maraming pakikialam sa'yo. No-promote mo. Buti ko ang gagaling na pinopromote mo. Puro talunan naman yung nasa TR. Ang gagawa yun. Yes. Ito hanggang si Brin. Brin, baka ano to. Brin, Ito si Brin, religion mo, Brin? Kristiyano daw si Brin, Kristiyano. Tanungin natin, Uncle, kung meron siyang tatak sa noo. Baka magpatatuto ng El. Then, Brother Brain, anong mo bro? Anong church mo bro? Kasi maraming Christian bro. Hindi, ayaw na namin i-orient kayo kung gaano karaming Church siya, Christian. dito lang ako nag-aaral ng Bible sa bahay. Hindi ka nag-church. May nabasa ka ba na dapat mag-aral lang ng Bible sa bahay, bro? May talata ba dyan? Tapos, hindi Huwag mag-church. na kayo maging hypocrite, man. Sorry. Kung nagtatanong hipokrito, saan sa Bible yun? Ito, si Brain. Ayan yung produkto ng mga protestante. Produkto. Kakasabi nyo na hindi kailangan mag-church. Tingnan nyo, kabata-bata pa, inutil na. Diba? Nag-aaral mag-isa sa Bible. Nag-aaral ng Bible mag-isa na lang siya. Diba? Yan yung produkto nyo. Produkto nyo yan eh. Diba sabi nyo, hindi na kailangan ng church. Ayan no? Normal na. Yung problema, Pakinggan nyo yung kayo na ang talaga. problema yung mga argument nila, wala sa Bible, unbiblical, ay magbabasa lang ng Bible sa bahay. Tapos wala naman sa talata yung mga binabanggit nila. Siya yung hipokrito kasi yung Bible na binabasa niya, hindi naman niya sinusunod. Alam niyo ba yung meaning ng hipokrito? Yung sinasabi niyo, hindi niyo rin naman alam i-explain. Basta na hipokrito. Isip bata itong mga nandito eh. Nakapag-init ng ulo kasi produkto kasi ng mga protestante ito eh. Nag-iinit na yung ulo ko Uncle. Hawakan ko na, turan mo, hanggang sa malunod. Nakaligil talaga itong mga protestante na to. Tingnan nyo, naggigago na yung mga ibang tao dito. Uncle, maintenance.
Oo, nakain ko lang naman mga ano mga gulay kasi may tindahan ng gulay dito eh. Sabi Hindi na Uncle Boy, nakaka-high blood ang ba? kinakain ko lang naman, mga gulay, pork chop, baka, Hindi na ako nagkain ng ano, tol. Diet tayo. seafoods. Ano tayo, vegetarian, no? By the Ayun. way, minsan nakakainis kasi, alam mo yun, pag ganun, dapat wag ka nang umakyat dito. Kasi kung nasa personal lang tayo, baka sinapak kita talaga. Promise. Hindi maganda gising ng Uncle ko, ah. Tatambling ka sa akin ng 3 tumbling. Ang bira ka, takat ka sa lag. Yun yung Ganyan-ganyan. tinatawag na Kami pa sabihan gulong, yung itlog, hipokrito. gulong. Oh. Tingin nyo hipokrito kami? Kung hipokrito kami, hindi kayo mapapahiya dito. Ay bro, ang galing mo. Palakpakan namin ko yung ganyan, no? Kaya lalabas na, ayun yung tinatawag na gulong, itlog, gulong. Ayun. Kung sa personal mo sinabi sa akin yan, 3 tumbling abutin mo talaga sa akin. Hira. Sarap, bakit na? Nakakagigil talaga yung mga ano. Nagbabasa Wala, Christian po ako. Kasi ang nakakainis doon, tol, ang comment niya, Christian ako, Christian ako, Christian ako. Kaya ko siya pinakyat. Akala ko matino. Eh, hindi kayo Kristiyano. Hindi ganyan Kristiyano. No? Bihira yun. Ay. Tama na yan. Pakita tayo ba? Pakita tayo. Ay, Brad na Uncle. Ito si guys, ano nga pa-repost pa nga guys sa mga hindi pa nagre-repost. Puro Uncle, wala tayong maano ngayon to lang. Mukhang hindi yata maganda yung pamingwit natin. Hindi, Mga nabibingwit natin ba? Uncle, palitan mo ng pamingwit kasi. Okay to. Okay naman sana siya kasi para sa lahat ng protestante. Mukha ni Taning ang ilagay mo, Uncle. Si, Suryaning. Mukha ni Sorianing, alright. Okay. Game. Ayan. Ayan, mumbulati talaga yan. Oo, pamingwit nga eh. Ayan. Hindi ako nag-edit niya, ha? Okay. Tawa na ako dun sa isang tour. Bumay na ako sa isa, black and white. Doon na lang. Kumapal yung Ilan taon? Sino yan? Hindi. Pamingwit ito. Ito mukhang pain. Sabi ko, Uncle, maglabas ka ng Mosquito. pamingwit. Uncle, pamingwit ang ilabas mo, hindi yung uod ang ilabas mo, pamingwit. Pain yan. Sa pamingwit, pain. Ay. Para tayo naglabas ng kuhol eh. Inilagay doon sa pain eh, sa pamingwit eh. Sarap ng kuhol. Okay na yan. Pagtyagaan na natin yan. Marami tayong mabibingwit yan. Sige, ito. Maglilita. Maglilita ka na. Bad trip na naman sa'yo yung mga iglesia ng kuhol dyan, Brad. Binatrip mo na naman yan ng kid eh. Wala eh. Wala na tayong pamingwit tol. Ito, lagyan pain. No? So, yan po, no? Sana maging effective ito kasi mga nakakausap natin. May mga sira sa ulo. So, ito, tingnan natin to, no? Babahay ka mamaya-maya. Bakit yan? No? Siyempre, pagtatanggol nila yan. Diyos nila yan ay, di ba ako kasi, kumbaga sa Old Testament, ako yung mahilig magwasak ng Diyos-Diyosan. Kumbaga, lagi may dalang maso, no? Kakaan yan eh. Ano ba kasing kakakain ng talong yan, kaya ganyan na mag-aayos yung gusto. Ito si RG, tol. RG Balangquit. Anong Balangkit? Anong church mo, Brad? Wala, makikinig muna ako sa mga comment. Di pera ng church mo muna, bro. Anong church mo, bro? Para naman magkakilanlan ba? Kasi nakikinig ako sa kabilang, hindi ako makapasok eh. Puro mga ano eh.
Baka ano, Angel, baka holiday, walang pasok. Pero ano pong religion niyo po? Sabat linggo ngayon to, nagpasok talaga. Walang pasok Ah, bro, ngayon, wag ka linggo. mahiya, wag ka mahiya. Hindi namin na ano yun yung ano mo, bro. Kung mag-ano lang tayo, question, ano, magkakilanlan. Anong religion mo? Oh. If hindi ka pa ready pag-usap, at least mabigay mo man lang yung church mo, bro. At least kilala man lang ikaw namin, di ba? Catholic ka ba? Hindi Catholic. Anong religion mo, bro? Catholic. Ah, O, Catholic. Catholic pa na to eh. Ay, O, di ba kapatid ito? namin. Anong Katolik? Oo, mga Catholic ko kami. Catholic kami dito, bro. Mga Catholic dito, bro. Huwag ka matakot. At least, nagkakilala na tayo. Mga Katoliko tayo dito, no? Ano bang live yon? Yung pinapasok mo, anong sekta? Anong branch ng Protestantism ba yan? Ano? Ano? Alfred, di ako makapasok. Alam ko. Alfred. Ano, INC? By the way, huwag ka na lang Marcos pumasok Yola. dito. Dito ka na lang, dahil kinig ka na lang dito. No? Mute mo na itatal, no? Para yung privacy mo dyan kasi may narinig ako na parang bata, no? So, ayan, makinig ka lang dyan. Damahin mo lang yung atmosphere ng live. Magpapakyat tayo ng iba. Makinig ka, bro, sa mga protestante dito, bro. At matututo ka. So, ito, siyempre, magsi-shoutout tayo. Siyempre, si Iliana, no? Ito si Larry Silva, okay? Speaking ng MCG, sabi ko si Uncle, may mabibingwit tayo, eh. Ayan, oh. Di ba? Oh. Sabi ko siya, minahuli. Maganda pamain to. Magandang pamain to. Mabisa, Uncle. Mabisa. Epektibo. Mabisa to, mabisa. Ayan. O, sige. Brad Larry Silva, kamusta na, bro? Magdidebate na ba tayo? Brad? Sige. Brad? Okay, Brad. Ayun, sabi ko siya. Anong topic? Game. Anong topic? Yung binyag niya. Ano? Ay, binyag. O, sige. Binyag niya. Angel, basahan na ng rules yan. Sino lalaban? Ikaw ako? Angel. Ako na lang. Kasi ito si Larry Silva, galing pa to sa YouTube, mga guys. 'Di ba? So, pinuntahan talaga tayo nito kasi alam ko ito ay magiting na mandarambong ng MCGI. Ay, mangdirigma ng MCGI, no? Talagang malupit to. At yan, matikas talaga to. Ano yung malupit? May hawak na latigo? Ano, paano? Latigo 50. May suot na tapaw to eh. Malupit yun, di ba? Pinakita na gano'n. Baka Pinakita na mawala pa yung gano'n. ano natin, yung Baka wala pa. Tama. So, ready na, Brad, ready na. So, ito na ang rules. Basahin na ng rules para mapag-prepare na tayo ng number 1. Teka, mayroon ba akong rules and regulation dito sa May rules and regulation kayo dyan, guys. Ako, explain ko na lang. Alam mo naman yan eh. Alam naman ni Larry Silva yan. Lagi nga sa punto 4, punto 2. So, sa setup ng magaganap na na pag-uusap, meron 10 minutes na presentation, both side. Pagkatapos ng each presentation, mapa-rebuttal, mapa-first presentation, lagi may tanungan sa gitna. Tagte 10 minutes. Lagi may tanungan. Siyempre sa conclusion, pagkatapos na ng sets ng rebuttal at ng presentation at rebuttal, ganun din sa tanungan, ang last na yung conclusion, take 5 minutes. Mauuna, magko-conclusion yung second speaker para mabalanse yung kasi ako yung first speaker, pero ako yung last na magsasalita kasi ikaw yung mauuna mag-conclusion. No, para ma-reshuffle ba, mabalanse ba. Hindi lagi ako yung una. Tapos sa tanungan, 20 seconds lang yung max ng pagsagot. No, 20 seconds lang yung maximum. If huminto ka ng 3 seconds, automatic next question yon. Pag hindi ka nagsalita sa loob ng 3 seconds. Pwede ka mag-pass, walang pilitan. Hindi namin pinipilit sagutin yung hindi kayang sagutin. Pero kailangan sumagot ng categorical. Kung sasagutin talaga yung tanong, kailangan categorical. Pero kung hindi masagot yung categorical,
pwede mag-pass, walang problema. Pwede mag-pass. Hindi natin pipilitin na pipigain mo yan, no? No? Pepersahin mo, no? So, Hindi. pwede mag-pass, pwede mag-pass. Ako, di mo ako Babasa mag-pass. na ako ng Maniwala rules ka sa and akin. regulations. Uncle. Sandali Ayan. lang. Sige, pagbigyan mo Sige, na natin sige. sila. Di ba pwede mag-object dyan? Sige, ano yung objection mo? Anong objection mo, bro? Hindi. Habang nagtatanong, Ano? ang nagtatanong, halimbawa siya nagtatanong sa akin kung yung tanong na medyo hindi ko magustuhan, mayroon akong reklamo, pwede ba mag-object? Oo, pwede. Pwede. Kaya nga may Pwede, moderator. pero hindi ikaw ang magde-decide. Moderator nga ang magde-decide nun. Moderator yung mag-decision maker sa objection. Kasi may counter-objection ako eh. O may reklamo ka, kukontrahin ko rin yung reklamo mo dun sa moderator. Then, yung moderator, yung magde-decide, dapat yung decision ng moderator naka-base dun sa rules. Diba? Pag hindi nalabag yung rules, yun yung gagamitin ng moderator as a reference. Kunyari, di naman nalabag yung rules, di naman ako nag-add home, di naman kita nilait ng personal. Tapos nagreklamo ka pa rin, dami mo pa rin reklamo. Tapos wala naman din sa topic or sa rules, wala naman ako nalalabag na rules, di naman ako out of topic. So, nasa moderator na mag-decision nun. Okay? Okay? Okay na tayo, bro? Okay. Na? Hanggang last, tuloy mo yung, Sino? ano mo, Dali. yung rules. Dali lang. Oh. Sino ba yung kausap ko? Ako nga, Boy si Boy Letra, Letra. kausap Ayun, mo. ang pangalan nga ng host, Boy Letra. Si Letra. Sino? Oo nga, di ba? Ako timer lang ako, bro. Ikaw mismo si Ikaw mismo si Ako mismo yun. Yes, ako yun. Open ka mo, Uncle Boy. Baka hindi mo lang tiwalas. Mag-open Huwag ka ba? maniwala. Gusto mo? Huwag kang maniwala. Sayang hindi naman siya yung si Boy display Letra. ko. Wala sayang to. Display natin to. Palakas ng viewers natin to. Hindi na, basahin yung rules. Babasahin ko na yung rules and regulations, ha? Nakalagay dito. Boy Letra, rules and regulations. Hmm. So, nakalagay dito, ha? Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 3 seconds. No? At ang moderator, ang admin, ang magkabantay ng 20 seconds time. Sorry, 20 seconds pala, hindi pala 3 seconds. So number 3, kung walang sagot sa categorical o hindi categorical, next question ka agad, wala nang paliwanagan. Number 4, kung anong tanong, yun ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig na affirmative at negative side at sa rebuttal stance at cross-examination. Maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa tema. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Pabawasan ng mga ilang minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o ang worst case scenario, pwedeng sipain, no? At pwede naman daragdagan kung ang tinatanong naman ang paglalapatan, no? Pwedeng daragdagan ng minuto yan. No? Number 7, out of topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unprofessional attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin and moderator's decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral ng patakaran bilang pagkakaayos ng debating ito. Makinig ka muna, bro. Agree ka ba sa rules and regulations, bro? Siyempre, kailangan maraming rules. Doon babatayan yung decision. Kunyari, nag-object ka, titignan yung summary ng yung listahan ng Hindi, rules. Angel, wag mo nang isubo sa kanya yan, Angel. Yaman mo siya. Agree ka ba? Bagay, mahirapan pa ako mag-explain. Agree ka ba, Larry? Ang daming naman masyadong patakaran niyo. Formal So, nga eh. so, ganito, agree ka ba o hindi? Di ganito. Ako, agree ako, Papa. Agree daw. Larry, hindi. Hindi Ganito, masyado. Larry. Meron bang gano'n? Ay, kinakabahan na yata, Uncle. Baka kinakabahan Hindi ka pa na. tumakbo, tol. May time ka pa May time pa magbagong isip mo. Bagong isip Bibigyan mo. naman kita naman pagkakataong magbagong isip. Wag ang girl, bayad na yung entrance ko eh.
Bayad ng Bira. entrance. Larry, naghihintay kami, bro. Tuloy pa ba tayo? Nakamute Wala ka, pa Larry, yan, ha? Uncle. Sayang naman. Wala pa Sayang yan. Huwag ka mag-alala, naka-live tayo sa YouTube tsaka Facebook. Ayun. Ayan, naka-live. Huwag kang mag-alala, makukuha mo yung record. Hindi ko yan, itatago. Talunin mo ko para sasabihin mo, pagkakalat mo ngayon, tinalo ko na yung si Buidetra, huwag kayo maniwala diyan, gano'n. Pagkakataon nyo na yan. Yan na. Okay, start na. Larry. Ay, hindi na nagsalita tol eh. Naging halaman na. Bigla naging Naging damo halaman. ligaw na lang eh. Kaya na natin, wala na. Naging halaman bigla tol eh. Ang bira naman yan. Ay, nakaba. Talaga. Wala na. Ang tapang sa YouTube eh. Pagdating dito na, bahagang buntot. Ang Grabe dami niyo tayo. namang regulasyon. Madami ng regulasyon. Ang bira. Ang grabe. Nalalagay nga Nagato. sa ayos eh. Talaga ito mga to. Nangatugan tuhod eh. Ano ba yan? Ay, kala ko ba naman. So guys, puno na tayo. So, I think sino kaya pwede? Si Ma'am Perlas, si Madam Per. Ayun, bumaba na. May nagsakripisyo sila, nagsakripisyo. May nagsakripisyo yata ah. Si ano ba 'yon? Ano pangalan? Sino ba yung nawala? By the way, pakita naman tayo. Si Yasmin, wala. Si Iliana pala. Si Eliana pala, inaanak ko, lumabas. Talagang bait talaga inaanak ko. Mapagbigay talaga yung bata na yun. So, ito, mag-invite tayo si Yusuki Puro. Ano to? Puruya. Ba? Ano ang pangalan ah? Mandirigma ah. Mandirigma ba? Mandarambong. So, Mandarambong. Ito si dito. Larry na naman, wala naman to silbi si Naku, Larry. Larry na. Papatawa lang to Hindi. dito yung ginaya ko siya. Ay, bigyan mo ng chance, Uncle. Sayang. Baka naman ano, Baka nag-CR lang. baka napapahiya na. Nag-CR lang eh. lang yan. Siyempre, humihihiling yung tao. Kailangan magtanggal. Huwag lang iinumin ha. Huwag lang Magtanggal na ng kaba. Baka Huwag nga lang yung iinumin, power. Huwag niyong gawin vitamins yan. Bira. Okay na, Ano? Bro Larry. Silva, mag-open ng camera yata to. Ay, kala ko mag-open ng camera. Mag-open din sana ako. Siyempre, Yung mga hindi ka Ha? Ano? Yan na. Tagal to? Ang dami mong request, Larry. Ending, talo ka rin eh. yung mga hindi Ano ba yun? Larry, wag na kayong wag na kayong Wala na. Subawa May na. signal Si, mo. si Dave, bro. Si Dave. Dave, anong religion mo, Dave? Oo nga pala. Brother Dave, anong church mo pala, bro? Para makilala ka namin. Catholic ka rin? Siyempre, sa totoong tinatag ni Kristo. Catholic Yun, no? Church. Catholic daw, brad. Ano daw to? Kabrad natin to, no? Mga tatalino to, mga dito sa live natin. Pwede Sige, ba tol, ano magtanong yan? kung Oo, pwede. itatanong ko lang yung totoong formula ng pagbabautismo. Ano bang konteksto ng ng Acts 19:5 tsaka yung Matthew? Actually, ang formula, bro, is not about kung ilulubog ka sa tubig or wisik or buhos. Hindi yan ang formula. Ang formula dyan, yung words, yung tinatawag Yun yung na formula. I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yun yung formula. Yun ang Trinitarian formula. Oo. That's the formula, bro. Pero yung process ng water, nung halimbawa, wisik, lubog,
No, proseso yan. And it depends on your situation. So, depende yan sa sitwasyon niyo. For example, binautismuhan ang sambahayan ni ni Ananias. So, hindi nangangahulugan, nilubog sila Ananias doon sa bahay. Di ba? Wala pa sila swimming pool doon. Si Ananias yung nagbautismo kay di ba? Kay Paul, tama ba? Okay, Saint Yung Paul. nagbautismo kay Paul. So si Ananias, guys, no, base iba na dito. I think siya ay pari na ng Christianity. Kasi parang akala nung iba, connected si parang Pariseo or sa Sadduceo. Siyempre hindi Kristiyano ng pari. Wait lang, Uncle, ah. Well, Babalik ako, Sige, Uncle. Wait lang, ikaklaro ko lang. Papasokin niyo muna. Sige, anong verse ba yon? Yung gusto mong eksaktong i-ano natin. Kasi, di ba sa Matthew 28 ba yun? Wait lang. Matthew 28:19 to 20. Ito yung water baptism formula na sinasabi ni Nash. Nakalagay in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Tapos naman sa Acts 19:5, in the name of Jesus lang. So ano ba talaga yung tamang ano? Yung sa Acts 19 verse 5. Ano yan eh? Ang konteksto na ito, basahin natin Nang kanilang marinig ito, sila'y binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Tignan mo Ngayon, tignan natin yung isa. Tignan natin kung consistent sa pangalan ni Jesus. Paano ba itong, teka, gusto kong ma-off si Madam Perlas. So, dito naman sa isa, Acts 2, verse 38 to 39. Acts 2, verse 38 to 39. Sabi naman dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Si Jesucristo dito naman sa 1925. Tama, 1925? 19:5. Ano yung isa? 19.5. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. 'Di ba hindi siya parehas na parehas? Kung iyan talaga yung formula, dapat magkamukha 'yan. Kasi ritual 'yan eh. 'Di ba? So, ang ibig sabihin lang nito, tol, ayon sa kautusan ni Kristo. Kasi utos ni Kristo 'yon. Kunyari, sa pangalan ng batas, inaano kita, ibig sabihin, otoridad Hinuhuli kita sa ngalan ng batas ng Pilipinas. Ayon sa batas ng Pilipinas. Pero, yung eksaktong batas, marami yan. Diba? May mga code yan. So, yun. Kasi, kung mapansin mo, diyan papasok yung tradition, yung oral tradition. Kung mapansin mo, isang beses lang nabanggit yan yung sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Isang beses lang siya nabanggit sa Bible. No? Kasi, wala talagang record dito sa Bible yung actual na pagbabautismo. Tingnan mo, yung ginamit nating verse dito. Kunyari, Acts 2, verse 38 to 39. Hindi pa naman to actual na pagbabautismo Utos pa lang to. Sabi dito, future pa to. Kumbaga, hindi naman futuristic na malayo. Kumbaga, magpapabautismo pa lang. Sabi dito, at sinasabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo. Magpabautismo, future pa, future tense. Diba? So, ibig sabihin, hindi to actual na nagbabautismo siya. Na mayroong sinabi na nilubog, or winisik, or binuhos. Ganon din sa Acts 19 verse 5, hindi rin to actual na na nagbautismo siya. Sabi niya, nang kanilang marinig ito, sila'y binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo o pangalan ni Panginoong Jesus. So hindi to actual na sinabi na nagsalita yung nagbabautismo, no, na binabautismuhan kita, ikaw ay si Juan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Di ba hindi naman ganon?
Doon yung kahalagahan ng oral tradition. Papasok na yun sa oral tradition. Wala tayong record sa Bible na actual na nagbautismo yung mga apostol. Kung paano dinemo, kung paano nila i-demo, kung paano sila nagbautismo. Diyan nyo makikita na talagang mahalaga ang oral tradition. Pero ang sinasabi nila diyan, yung nasa 28, pag nagbabautismo sila, yun yung binibigkas nila. Pinabautismo nga sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun, bro. Okay, salamat. Kasi 'di ba may mga oneness, yung mga diehard oneness. Yung isang friend ko Ah, kasi, oneness, tapos yun nga, pinipilit niya na in the name of Jesus lang daw talaga. Sabi ko, kasi yung utos sa Matthew, yun kasi yung talagang yun yung tama. formula, yung pattern. Pwede mo i-criticize yan, sabi mo, yung Acts 19 verse 5 ba, tsaka yung Acts 2 verse 38 to 39, eksakto ba yung formula? Di ba magkaiba? Kasi dito, Panginoong Jesus. Dito naman, sa Acts 2 verse 38 to 39, Heso Kristo. O, di ba? So, hindi siya formula. Ibig sabihin, nag-utos si Kristo na magpabautismo. Ibig sabihin, kung talagang mahal niyo si Kristo, magpabautismo kayo. Ganon lang. Kasi si Kristo ang ikakasal sa iyo eh. No? Isinugo ng Ama at pinahiran ng banal na Espiritu Santo. Siyempre, pag nabautismuhan ka, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, sa utos ni Kristo, makapunta ka na sa Ama. Makikilala mo na rin ang Espiritu Santo bilang Diyos. Yun yung tinatawag na Christian life talaga. No? So, iyon yan, Brad. Salamat. Anytime, tol. Ako, maganda yung, actually, maganda yung inaaral mo, ha? Maganda yan, no? Malaking bagay na rin yan. Kumbaga, magandang panimula yan. Alam mo yung ganyan, eh. At nagpapasalamat din ako sa mga kagaya nyo na mga kaparehas ko na, tawag dito kasi magkakaparehas tayo ng hilig, di ba? Pag-aralan yung doktrina ng simbahan. Masaya ako makilala kayo, no? So, Larry Silva, simulan na natin, bro. Simulan na natin. Wala nang moderator. Di ba? Yun ang gusto mo eh. Wala na si Nash eh. Tayo na lang si Uncle Fred. Magsalita ka, bro. Hindi mo na nakakita sa live. Ayan, minute na kita. Ayaw mo nang may rules. Sige. Walang problema din sa akin. Kilala niyo ako. Sanay ako dyan. Kawawa kayo lalo pag walang moderator. Diba? Yun. Kaya dapat may moderator. Dapat may rules. Kasi pwede ko kayong abusuin dito eh. Diba? Uncle, tingin ko may diferensya yung niya, yung connection. Signal. Oo. Mahina ang signal, mahina kasi aral eh. Sinasayang mo yung oras namin, bro. Bro Silva. Hindi naman, Galing ka pa hindi naman naman sa ako YouTube, lang tapos dinayo mo kami. Ang mahal-mahal ng entrance ko eh. Hindi naman lalaban pala. Kaya lang. Uncle din ako. Hindi naman hindi ka lang mahina eh. Alam mo kung ano yung mahina sa kanya? May kuliling sa utak. May kuliling Sige yun. na. Hindi, huwag naman. Kaya ikaw talaga. Hindi mo naman yun. Okay naman yan. Lalaban Sige na, yan. bro. Kaso lang, lalaban yan. Mahina lang talaga yung signal. Mahina na signal, matapang daw. Sige, Larry. Matapang yan. Kilala Sige na, ko bro. yan. Simulan natin. Ganito. Ito, para ganahan ka. Ang papatunayan ko, bautismo sa sanggol, bautismo wisik, bautismo lubog. Tatlo. Oo. Ayan. Tatlo na yan. Mabutasan mo lang yung isa dyan, panalo ka na. Yan. Ayan. Ang hirap niyan. Tatlo didepensa ni Uncle Boy. Ako pa po Isa lang ako eh. Alanganin pa nga eh. Hindi ako. Kailangan natin, habol talaga, pahabol talaga. Ano? Isipin mo, may lubog kami, tapos yung iba din may lubog. Di ba? Hindi ko po pwedeng sabihin exclusive lang yan sa Catholic. Hindi ko na didepensahan yung lubog kasi pare-parehas naman tayong affirm yan. Yun na nga eh. Diba? Yun na. Antagal. Bira, baba Ilabas mo mo na. yung ilabas mo yung tapang mo ngayon, wag lang sa YouTube, bro. Baba ko muna to, bro. Nasasayang yung oras natin. Wasting time baba na mo. lang.
Wasting time tayo dito. Babala. Mga relihiyosong lalaki ay nasa paligid, itago, ano to, ang mga, ay! Si ano to? Si Arakel! Si Chris Polo, yung, Yung siguro nagmumura. ano to eh. Oo, yung Nagmumura. nagmumura. Yung binabae. Ako, i-mute natin to kasi kung ano-anong lumalabas sa utak nito eh. I-mute natin. Hindi natin ito salita. Nako, umakyat. Ano sabi mo? Tignan nyo, magic word. Magic word. Go! Ala. Naiya. May magic word. May magic word yan eh. Mura. Bakit na gano'n Pag, naman sinasabi pag yun? nagmura, kilala na. Nagmumura yun. Palamura yung tao na yun. O si Uncle Bench, oh. Ay, naku. Gibigan din. Hindi na natin ano yan. Daming wasting time ngayon, ah. Ayan bro, live tayo sa YouTube. Larry Silva, oh. Nahantay ka ng mga nasa YouTube. Salamatan ko paparinig lang po si ako. sister sa Naku, lagot Wala Malas Talibus, ka. ah. Walang hiya ka. Hinihintay ka na pala sa YouTube. Wala na yan. Maganda ngayon ako. Tol, Pwede. kalahating oras pa. So, ganun na Depende lang ang guys, Kel. sa mga kaibigan natin dito. Ito, bumalik na naman yung isang asa ngayon? Malis din. Mamaya na uncle. Ngayon lang ako nag-enjoy eh. Ikaw naman. I'm the Wala God. eh. Sasayang tayo ng oras dito ako, may inaaral pa ako eh. Magsisimba pa ako mamaya. Panggabi, alam niyo naman, Ayun nga schedule pala, simba ko panggabi. Oo. Sisimba pa ako mamaya. So, pahinga na tayo? Nakailang Sige, teka sige. dito ako, ilang minuto na. Oo. Then, Sige, baba. punta na 20 minutes pa, Uncle. 20 minutes pa. Oo, Guys, sige, baka sige. may mga question pa kayo, Uncle Dave. May share namin. Sa mga habol po, wag makiat na, huwag na pumahiya kasi sayang naman. Ako yung achievement ko. Gusto ko kada araw at least may matutunan akong isa na bago galing sa Catholic. Alam mo yun? Nakaka-excite kasi, di ba? Kasi yung gift kasi yan, kumbaga regalo ng Diyos yun sa atin, di ba? Mapalad tayo na natututunan natin yung mga divine revelation na itinuturo ng simbahan. Kasi napakaganda no? So if may mga iba pa kayong katanungan, guys, pwede namin kayong tulungan. Kumbaga, brainstorming. Comment lang din yung mga nasa baba if may mga tanong ba kayo. So, ano kaya? So, bibigyan ko na lang kayo ng pattern, no? Tama, maganda na lang din na hindi kami nagdebate kasi magsisimba pa ako mamaya, no? So, ang pattern, guys, para madali nyo madepensahan yung infant baptism sa mga protestante, if nagbabalak-balak kayong makipag-debate, ito yung pattern. Aralin nyo yung tinatawag na fides infusa. Yung fides infusa, iyan yung susi para mapatunayan nyo na yung mga may tumawag ba sa akin? So yung fides infusa, iyan yung susi para mapatunayan nyo na yung mga sanggol ay may kakayahan silang makipagrelasyon sa Diyos. In a sense ng relational talaga. Hindi intellectual. Diba? Hindi intellectual. O yun yung aralan nyo, yung fides infusa. At saka yung tinatawag na ano ba? Fides infusa, yung pag-iral ng kanilang faith, kung paano yun. Kasi sila yung pinakadakilang pananampalataya. Ano yung pinakadakilang pananampalataya? Yung malinis. Hindi sinabi yung magaling, yung malinis. Walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng karumihan, at walang pag-aalinlangan. Di ba kaya yung mga bata kaya magdasal yan, di ba? Sa mga social media, binibidyo nga nila yung mga bata na marunong na magdasal, di ba? Nakakalambot ng puso yun, di ba? At pag tinanong kayo, no?
Eh, sabi sa Bible, magsisi yung mga magpabautismo. Sinabi yun sa matatanda. Lagi nyo nga alamin, yung Bible verse ba na yan, kanino ba yan in-address ng mga apostol? Sa mga matatanda yan ina-address. No? Kaya nga yung matatanda, pag magpapabautismo yan sa sa Catholic Church, inaano mo na, kinakatekes yan. Marami pang session yan. Hindi kagaya sa sanggol, dahil sila yung pinakadakilang pananampalataya, pabautismohan na yan. Kumpletuhin mo lang mga requirements, no? Ngayon, ano pa ba? So, yun yung pattern na, yung Fides in Fusa. Ang pattern na yan, naka-pattern yan doon sa tinatawag na at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ang ibig sabihin nun, yung tao na sanggol, merong spiritual nature. Yung spiritual nature, diyan pumapasok yung katangian nating espesyal kung saan may kakayahan tayong hanapin ang Diyos, isipin ang Diyos at makipag-usap sa Diyos. Kaya nga ang bata, marunong na sila magdasal. Diba? Kahit sabi natin, hindi pa marunong magbasa yan, marunong na magdasal yan. Diba? At yung dasal nila, kahit utal-utal yon, napakadalisay nun, napakapuro nun. No? Hindi mo yun kaya tapatan. No? Talagang yung iyak niyan lang, eh, 'di ba? Sa Bible nga yung iyak nila, 'di ba? Papuri sa Diyos 'yun eh. 'Di ba? Napaka-misteryo nun nung verse na 'yun. 8 ano yan eh, I think 8:2. 8 ba? 8:2 in parallel sa I think Matthew 21, sinabi ni Kristo mula sa mga pasusuhin, no? Na umiiyak na nag-ano ng papuri sa Diyos. No, pagpupuri sa Diyos. So, yun yung Fides in Fusa. So, yun yung dahilan bakit binabautismo yung sanggol. Pangalawang punto dyan, i-parallel nyo, hanapin nyo yung mga verse na ito. Nabigay ko na lang yung mga verse, no? Ito, pakilista, no? Sa mga makakapanood pa sa YouTube. Ilista nyo yung verse na to. Ito yung tinatawag na pagtutuli na ritual. Hindi yung pagtutuli na ordinaryong tuli, Isang ritual na pagtutuli na ginagawa ng mga Israelita sa isang sanggol na 9 na araw pa lang ang edad. 9 na araw. Sa New Testament, 8 araw pagkatapos ng kapanganakan. Bali 9 pa rin. Iniba lang ng pag-count ng bilang. So, ang parallel niyan sa New Testament ay bautismo. Ito yung mga verse, Colosas 2:11-12, Galatians 6 verse 14 to 15 at Filipos 3:2-3. So yan ang parallel verse niyan, letra por letra yan. Nandiyan yung mga crucial term. Pag sinabi kong letra por letra, guys, ibig sabihin yung kailangan kong word para sa debate na hindi ko na kailangan na-explain, nandun na sa talata. Kaya letra por letra. Ibig sabihin, hindi siya symbolical na meron pang ibang kahulugan, i-decode mo pa yung kahulugan na yun para ibigay pa yung mensahe. Hindi, andun na rin mismo. Hanapin nyo na lang sa mga binigay kong talata yung mga term. No? At pag may time pa kayo mag-aral, siyempre, aralin nyo na rin yung pagtutuli. Bakit nila ginagawa ng mga Israelita? Ano yung aral doon? Ano yung mga kailangan nating alamin doon? Kasi minsan sa debate, lumalawak yung usapin. At least, flexible kayo. Diba? So, yung anong nangyari, bakit binigay yung pagtutuli kay Abraham, mga gano'n, no? Pangalawa, ang bautismo ay paikipagkasalan kay Kristo. Paikipag-isang dibdib kay Kristo. Diba? So, ang mga sanggol, dahil nga meron silang Fides in Fusa, kumbaga itinanim sa kanila, ipinasok sa kanila, yung spiritual na kakayahan para makipag-usap sa Diyos, makipag-ugnayan sa Diyos, spiritual. Kaya nga si John the Baptist, di ba? Nasa sinapupunan pa lang, natupad na niya, nagkaroon na ng cross parallel yung pagpupuri ni David na lumulukso at sumasayaw sa presensya ng Diyos nung dumalaw yung Ark of the Lord at dumalaw naman sa nanay niya, sa kanila, sa tahanan nila, si Mother Mary ng Ark of the Lord. Lagayan ng Panginoon. So, yun, nakikita nyo, no? Ngayon, pag sinabing kasalan, papasok na ngayon yung argument nyo na bakit
si Jesus Christ, matanda na nagpabautismo. Kasi, yun na yung start ng kanyang ministry. No, na ministry niya na mapapako na siya sa krus, gagampanan niya na yung pagiging Lamb of God. No, yung bautismo. So, yung bautismo ni Kristo, bautismo yun bilang lalaking ikakasal. Iyon yung sabihin niyo sa protestante. Si Kristo, hindi siya binautismuhan na tulad natin. Siya yung tagapagligtas, yun yung purpose ng baptism niya. Ang purpose ng baptism natin para iligtas. Hindi binautismuhan si Kristo dahil matanda na, dahil may kakayahan na siyang magsisi, dahil nagkasala siya. Sablay po iyon, napaka walang kwentang theology noon, talaga walang kwenta. Kung iisipin mo lang talagang sablay. So wala yon. Sabi mo, wala ekis yan. Si Kristo kaya nagpabautismo hindi dahil may kakayahan na siyang magsisi. Kasi wala naman siyang kasalanan. Kaya siya nagpabautismo kasi ikakasal siya. At naihanda na ang saksi sa kasalan niya, si John the Baptist, mababasa niyo yan sa John 3:29. Ako ang kaibigan ng bridegroom. At tayo, hindi tayo bridegroom. Tayo yung bride. Mababasa mo yan sa Efeso 5:24 hanggang 27. Doon mo mababasa na yung pagbabautismo ay paikipag-isang dibdib kay Kristo o kasalan o bilang isang babaeng ikakasal kay Kristo. So basahin nyo na lang yung verse. At kaya tayo binabautismuhan para maligtas. Iba yung kay Kristo, iba yung sa atin. Yung sa atin, andyan yan sa unang Pedro 3:25 at Tito 3:5-6 para tayo maligtas. Si Kristo, binautismuhan, siya naman yung tagapagligtas. Magkaiba yun, napakalayo nun. Siya yung lalaki, tayo yung feminine. Diba? Ayan na si Bro Wise, pumasok. Bro Wise, if may tanong ka bro pwede kong i-stop to kasi last 30 minutes na lang kami. Mag-i-end na rin kami. Gagawin lang namin makabuluhan yung live if gusto mo maipag-set mamayang gabi, pagkatapos ng simba or bukas bro. Anong church mo, Brother Wise? Ano ba? Wise pala, Wise. Yes po. Wise. Magandang hapon po. Ako po ay member po ng Church of Christ 3380 po. Okay, kinagagalak kong makilala ka na Church of Christ. Bali, Brad, meron kang gustong mapag-usapan natin na nakikipag-debate kayo, bro. Kagaya, kasi nasanay ako kay kay Isgad. Si Isgad, kaibigan ko yan si Isgad, kaibigan namin. Hindi ako nahihindian nun lagi yun na nakikipag-usap sa aming Which is yung debate, tinuturing namin tong isang uri ng pagtuturo na may kakayahang magluto or magsubok ba, parang aapuyan yung pananampalataya, papalitawin sino ang tunay na ginto. Yun yung tingin namin sa debate. Hindi away. Kasi kikriticize mo kami, kikriticize ka namin. So, doon masusubok yung ginto, kung purong ginto, yan. Diba? Diba? Yun bro Kaya wag mo masamain bro pag sinasabi ko bro. Baka pwede tayong mag-usap, debate. So, huwag nyo mamasamayin yung mga ganun, bro. So, okay ba sa'yo yan? Ano namang problema, Uncle Boy? Anong gusto mo yung mga mga topic mo na kaya mong isagawa sa debate? Sa atin naman kasi, sa pagitan ng ating pananampalataya, may pagkakaparehas tayo na pinagdedepensahan. Halimbawa, yung Trinity, pagka-Diyos na Panginoon si Kristo, magkatulad naman tayo. Para sa akin naman, tayo ay magkapatid naman sa pananampalataya. Wala naman akong tinatangi. Kung yan yung tingin mo sa bro, yan din yung tingin ko sa'yo. Pero kasi as concern lang, gusto ko lang sabihin sa inyo. Kasi ito lang naman yung maibibigay ko sa inyo. Yung tao sa puso ko, kaya kong ibigay sa mga tao na kaya ibigay yung katotohanan. Tapos, kung meron ka rin katotohanan na dala-dala, why not ibigay mo sa akin bilang magkaibigan tayo? Pero if pa yun sa'yo, medyo alanganin ka pa doon, wala namang problema. Pwede naman tayo mag-sharing sa mga Yun lang naman, alok lang naman. Kasi si Isgad, di ba? Opo, sa susunod ang pag may naisipan ako na tema. Paksa? Paksa. Sasabihin ko sa'yo na... sige po. Sige po. Ito lang ang tanong ko. May concern lang ako. Sige. Ano yan? Tungkol doon sa sa
Ark of the Covenant na sinasabi mo na naging Ark of Covenant din si Mary. Ark of the Lord, yes, Ark oh, of the Covenant. yes, yes. Anong batayan niyo doon sa Biblia? Biblia po, mababasa natin yan letra por letra sa ikalawang Samuel. Kung alam mo bakit namin pinagninilay-nilayan yung visitation ni Mother Mary doon kay bakit nga siya nagtatanga, bakit isinulat yan eh. Bakit isinulat at bakit namin pinagninilay-nilayan yung pagpunta ni Mother Mary kay Saint Elizabeth. Yan kasi yung katuparan, parallel yan dun sa ikalawang Samuel 6, yung whole chapter na yun at yung whole chapter na may kinalaman sa pagpunta ni ni Mother Mary kay Saint Elizabeth. Cross parallel talaga yan. Hindi yan coincidence. Eksaktong parallel talaga yan. Kaya nga yung tinutukoy na meron ba talagang Ark of the Covenant sa New Testament na tinutukoy as a symbolical? Yun yung isa pang question dyan eh. Meron bang sinisimbolo ang Ark of the Covenant sa New Testament? Mention pa ba siya? Kasi kung titignan mo, tol, sa New Testament, hindi naman na pinag-uusapan yung yung lumang Ark of the Covenant, sinabi ni St. Paul, na sa ngayon, hindi na talaga natin ito kailangan isa-isahin. Pag binasa na yan sa sa Hebreo 9, sabi dito, ngaroon ay maging sa unang tipan ay nagkaroon din ng mga alituntunin sa pagsamba at isang panlupang sanktuaryo. Pero sabi niya talaga dito, I think nasa verse, hindi na yan niya iniisa-isa sa ngayon. So hindi na to pinag-uusapan sa ngayon yung old Ark of the Covenant. Hindi na siya part ng new liturgy. 'Di ba? So pero bakit pa rin pinagninilay-nilayan at bakit mayroon na mention sa New Testament na mayroong Ark of the Lord or Ark of the Covenant sa langit? Sa Revelation 11:19 na nakita sa langit. So, kung titignan nung pinag-aralan to ng mga ng church sa tulong ng Espiritu Santo, ito yung na-discover namin sa sulat ni St. Luke. Tanda natin si St. Luke, hindi siya part ng 12 apostles, pero sinabi niya, based sa tradition, nakapagsulat pa rin siya based sa tradition. Katolikong yung dating, no? Mababasa niya sa Luke 1:1-5. Ngayon, ito yung sinabi ni St. Luke. Dinitalye niya yung kay ibig sabihin, umiiral tong aral na to. Yung sa panahon na nagpunta si Mother Mary kay Santa Elizabeth. Tingnan niyo, babasahin natin Lucas 1:1, introduction. Yamang maraming nagsikap mag-ayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna natin. Marami daw, no? Ayon sa ipinaalam sa atin ng mga taong buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita at mga tagapangaral ng salita. Ayan, so umiiral yung oral tradition. Ay minabuti ko naman pagkatapos na siya sa ating mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula na sumulat ng isang maayos na salaysay para sa iyo kagalang-galang na Teopilo. So, hindi niya nasaksihan to, pero batay daw sa mga unang nakasaksi at siniyasat niyang mabuti, sumulat din siya. Ang isinulat niya ito. Kung mapansin natin yung pinaka-highlights dito na Ark of the Lord or Ark of the Covenant, dito sa Luke 1:48, letra por letra, nandito yung crucial term, no? Sabi natin ito yung na-decode ni St. Luke, no? Sabi ni Saint Elizabeth, bakit nangyari ito sa akin? Na ako'y dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon. Question mark. Question mark, ha? Pabalasan natin sa ikalawang Samuel, sa talatang 9. Madali na naman tanda, 6:9, di ba? Ang sabi ni David, di propeta ni Haring David, no? Sabi dito, kaya't natakot si David sa Panginoon sa araw na iyon at kanyang sinabi, papaanong madadala rito sa akin ang kaban ng Panginoon? Parang coincidence pa, no? Dagdagan pa natin ng parallel. Huwag tayong umalis sa ikalawang Samuel 6. Ibaba natin sa talatang
11, sa talatang 11. Dito sa talatang 11 ng ikalawang Samuel, sabi dito, ang kaban ng Panginoon ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom na Giteo ng 3 buwan. No? Sa ano to, isang bayan ni David to. Ng 3 buwan at pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sambahayan. 3 buwan daw, nagtagal. No, 3 buwan nagtagal. Balik tayo sa Lucas 1. Balik tayo sa Lucas 1. Tingnan natin kung coincidence ha. Luke 1:56. 3 buwan yung computation natin. Luke 1:56. No? Sabi dito sa Luke 1:56, si Maria ay nanatiling kasama niya na may 3 buwan at umuwi siya sa kanyang bahay. Ang tanong, bakit magkaparehas na naman? Magkaparehas na naman, 3 buwan yung Ark of the Covenant, 3 buwan ng ina ng Panginoon. Sabi ni Saint Elizabeth, ina ng Panginoon. Ginagamit ko lang yung term ni Saint Elizabeth. At saka bakit ito isinulat ni Saint Luke? Anong purpose? May nag-iisip? Pasinulti si Luke yan. Anong aral na makukuha dyan? Noon pala, may parallel to sa Old Testament. O, wag tayong umalis dito sa Lucas 1. Itaas natin ng 41. O, wag tayo alis ha. Tingnan 41, no? 41. Sabi dito, no? At nang nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol. Lumukso ha? Lumukso ang sanggol sa kaniyang tiyan. At napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Balik ulit tayo doon sa ikalawang Samuel. Tingnan natin. Ito may aral to, sigurado. Lumukso yung sanggol. Medyo kakaiba yun, lalo sa mga protestante. Tingin nila sa mga sanggol, walang kakayahan makipagrelasyon sa Diyos eh, di ba? Kasi wala daw isip pa, no? Tama na, walang isip. Pero yung relasyon, alanganin tayo, no? So, lumukso daw yung sanggol. At tandaan natin, si John the Baptist ay isang propeta. Di ba? Yan yung magiging mission niya eh. Siya na yung pinaka-last prophet sa Old Testament. O balik tayo sa ikalawang Samuel. Teka. Ikalawang Samuel 6 pa rin. Huwag tayo alis sa ikalawang Samuel 6. Pumunta tayo sa talatang 16. Tingnan natin dito. No? Sabi dito, at nang magkagayon, sa pagpasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni David, na si Mekal na anak ni Saul ay tumingin at dumungaw sa dungawan at nakita ang Haring David na naglululukso. Kita niyo yung crucial term? Naglululukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon at kaniyang niwala ng kabuluhan siya sa kaniyang puso. Coincidence na naman ba? Pangatlo na to. Coincidence na naman ba? Diba? Sabi ni Galos, ano daw si John the Baptist, last prophet sa Old Testament? Opo, last prophet si John the Baptist ng Old Testament. Tama po, no? Lagyan pa natin ng isa pang parallel. Kasi pangatlo na eh. Nakakapagtaka parang pangatlo na siya, no? Sa ikalawang Samuel 6:2. Sabi dito, at bumangon si David at yumaon na kasama ang buong bayan na nasa kanya mula sa Baal Juda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos, no? Kaban ng Panginoon na tinatawag sa pangalan sa makatuwid bagay sa pangalan ng Panginoon na mga hukbo na tumatahan sa gitna ng mga kerubin. So kaya ang tawag na dito sa kaban, yung Ark of the Covenant, hindi Ark of the Covenant yung tinatawag nila. Ano daw? Arka ng Panginoon o Arka ng Diyos o sisidlan ng Panginoon. Bakit nagsisidlan ng Panginoon? Kasi daw, no, na tinatawag sa pangalan, kaban ng Diyos, sa makatuwid bagay sa pangalan ng Panginoon na mga hukbo na tumatahan sa gitna ng mga kerubin. Kasi tinatahanan ng Diyos yung kaban ng Panginoon. Tinatahanan. Diba? Ano daw? Mabundok na bayan ng Juda. Maburol na bayan ng Juda, iniahon.
Kaya nga sabi dito, iniahon eh. Ngayon, balik na naman tayo sa Luke 1. Luke 1, okay? Luke 1 verse 39. Dito tayo sa intro, yung pagpunta pa lang, no? Luke 1 verse 39. Saan ba yung lugar na yan, no? Kasi doon, maburol eh. Maburol sa bayan ng Juda. Ito naman. At na mga araw na ito'y nagtindig si Maria at nagmamadaling napasa lupaing maburol sa isang bayan ng Juda at pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. Same pala ng lugar. Yung pinuntahan ng kaban ng Panginoon sa Old Testament, doon kay Zacarias, kay Elizabeth. Coincidence na naman ba, guys? Pang-apat na to. Diba? Pang-apat na to. At saka coincidence ba na ang tawag na sa kaban ng Panginoon, ng Ark of the Covenant o kaban ng Tipanan, tinatawag na nilang kaban ng Panginoon. Kasi daw, bakit? Kasi tumatahan daw sa gitna ng kirubin yung Diyos. Tandaan natin si Santa Maria, kung Trinitarian tayo, at tumatahan kay Santa Maria on that time, si Kristo talaga yan. Nasa sinapupunan talaga yan. Nandyan yan eh. Yung sinabing at tumahan kasama natin. Saan siya tumahan? Unang tumahan. Sa nagkatawan tao siya, letra por letra. Letra por letra. John 1 verse 14. O, basahin natin. O, sabi dito ha. At nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya sa bugtong ng Ama, puspos at biyaya at katotohanan. Kailan nakita ang puspos ng biyaya at katotohanan ni Kristo? Paglabas niya na ba? Doon pa lang nakita na puspos ng biyaya si Kristo? Hindi. Sa sinapupunan pa lang ni Santa Maria, sinabihan na siyang pinagpala ang nasa sinapupunan mo. Iyon ang pagtahan ni Kristo dito sa mundo. Dala-dala siya si Santa Maria. Ayun yung pagkakita sa kanya. Nakita siya sa loob pa lang ng sinapupunan. Nakikita na siya nila Santa Elizabeth. Basahin natin, no? Nakita na ba siya na puspos ng biyaya at katotohanan? Siyempre. Basahin natin ang... sige, meron ka pang ano. Sorry, medyo tumatagal Sorry, bro. Sige, bro. Sige po, palo po ako Hindi ba yan matatawag na self-interpretation? Hindi. Ay. Teka lang. Patapusin ko muna ang aking tanong. Hindi ba yan matatawag na self-interpretation dahil wala namang sinasabi letra por letra na si Mary ay Ark of the Lord kasi si Felix Manaluman sa pagpapahayag ng INC ay marami din sang title tulad ng Oo ni Jacob. So, bro, mamaya wag mo bro, please bro, wag mo lang ikumpara si Felix Manalo kay Santa Maria sa amin, kalapastanganan niya. Pero ito na lang bro. Alam mo ba sa etymology, ano ba pag sinabing ark? Sabi mo self-interpretation, ano ba pag sinabing ark? Ang pagkakaintindi ko sa ark, yun po ay arka o yung kaban na tinutukoy po sa Old Testament. Etymology, ark. Ibigay niyo po sa akin. Ano po ang ark? Ano yung ark? Pag sinabing ark, ano? Kayo po ang mag-define ano po. Okay. Ito na lang para bigyan pa kita ng clue. Gusto ko lumabas sa isip mo eh. Bakit tinawag na Ark of Noah yung barko? Kasi ark, yun po ark din yun. Opo. Kasi ginawang yun nga sa terminong Tagalog ay arka. Ano yun? Ano yung sabihin? Ibig sabihin yung malaking sasakyan na ginamit ng mga... Ganito na lang, Dol, para madali. Pag sinabing arka, bro, sisidlan o lagayan. Sisidlan, lagayan. Sa malinaw ba yun? Sisidlan o lagayan pag sinabing arka? Sige. Granted po, granted. So, si Mother Mary ba naging lagayan ng Panginoon? Para sa inyo? Literal. Naging lagayan ba siya ng Panginoon? Sa amin po, literal, hindi ko po masasabi literal sapagkat siya po ay kinasangkapan ng Diyos upang sa Kanya. Hindi ko tinatanong kung kinasangkapan. Kinasangkapan naman talaga siya ng Panginoon, bro. Wag niyo sa amin ipahid na sinasabi namin na hindi siya kinasangkapan. Kami nga unang nangangaral niyan. Ang tanong ko, literal ba na naging lagayan siya ng Panginoon? Hindi po namin tinatanggap yung terminong lagayan sapagkat yun ay magiging taliwas po sa aming pagtuturo. Yung lagayan, hindi niya talaga alam yung ibig sabihin, salitang lagayan.
Si Ay, Sidlan. parang napaka-literal naman po yung Biblical ba yung salitang ark? Biblical ba? Biblical po yung ark at yun po ang Ark, oh. ginamit ni Noah upang iligtas So ng Diyos yung para ark, kay Noah. so yung ark, Upang hindi nyo talaga alam yung ibig sabihin. Kasi hindi lang naman specific yung ark sa Ark of the Covenant. Ginamit din yung ark dun sa barko ni Noah. Na ang ibig sabihin, lagayan. So, hindi yan self-interpretation. Makinig ka muna, Brad. Kasi, kung sa inyo, hindi siya literal na naging lagayan ng Panginoon, hindi ko yun magets. Paano siya hindi naging lagayan ng Panginoon? Ibig sabihin, nung nagbuntis siya yung Santa Maria, hindi Panginoon yung nasa sinapupunan niya. Yun ang ibig sabihin ng ark eh. Hindi nyo pala nagets, kaya pala hindi nyo matanggap. masyadong literal po kasi Uncle Hindi, Boy, hindi, pag hindi, sinasabi hindi natin naman lagayan, literal. Linguistic yan, tol. Linguistic, lagayan. Sisidlan, lagayan. Iyon talaga ang meaning niya sa linguistic. Kahit i-search mo ngayon. Search mo. hindi ba Search mo lang. Opo. Relax lang po. Hindi. ba Huwag mo sabihin tol. Huwag mo sabihin hindi ako relax. Relax na relax. So, ikaw ang sige po, gusto relax kong lang kayo. intindihin mo. Yung salitang ark. Pag sinabing ark, bro, hindi yan tumutukoy lang sa bagay. Iyan yung function. Ibig sabihin, lagayan. Opo, kaya nga po sinasabi ko nga po. Lagayan. Tagapagdala. Opo, So, opo. linguistic yan, Brad. Hindi yan self-interpretation, nakabatay yan sa mismong salita o meaning ng salita. Makinig ka dito sa ikalaunang Korinto 14:9. Basahin ko sa'yo, ha? Dapat sana, pag nag-aaral kayo ng Bible, Brad, ang sabi ni St. Paul, letra por letra. Makinig ka dito, no? Unang Korinto 14:9 hanggang 11. Ito kasi dapat yung pamantayan natin eh. Gayon din naman kayo. Kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan, papaanong malalaman ng sino man kung ano ang sinasabi sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. So simula pala nung una na nagkikwento ako dito sa Bible, binabasa ko yung story sa Bible, hanggang kanina lang, hindi mo pala ako naiintindihan kasi yung salitang ark, hindi nyo pala alam ang ibig sabihin. Yung meaning ng ark. Uncle Boy. Ngayon mo lang nalaman eh. Akala mo ark of the Covenant. Yun. Pangalan kasi ng Ark of the Covenant. Sabi ko kay Noah, ark din yun eh. Sige na Ibig po. sabihin, kaban din. Ganon, kaban. Ano yun to? Lagayan ang ibig sabihin ng ark. So Sige in na a po. sense, Granted na. letra por letra, teka muna tol, makinig ka muna. Mamaya ka na magano. Letra por letra, batay kay St. Paul, no? Bago kayo alamin nyo muna yung meaning. Kasi hindi mo tuloy naintindihan. Na napakasimple at basic lang naman yan. Si Santa Maria, lagayan ng Panginoon sa sinapupunan niya. Ay, nandun naman talaga nakalagay si Kristo eh. Di ba? Simple lang eh. Na mahirap nyo intindihin. Kasi, wala kayong Mariology. Hindi nyo talaga mag-gets niya. Ano sa lahat, yung art, hindi nyo pa alam. So, ang advice ko, yung mga salita sa Bible, intindihin nyo yung meaning. Opo. Pati tayo mahirapan mag-gano dito. Yung laman na lang Ark of the Covenant, Uncle, tanong sa kanya, baka hindi niya alam kung ano yung laman ng Tipan tsaka sa bago. Sige. Ayan. Ano yung laman ng Ark of the Covenant sa Old Testament? Yung pong Ano yung nilagay doon? laman po ng Ark of the Covenant sa aking pagkakaalam, yun po, nandun po yung tungkod ni Aaron, yung mana, Ano pa? yung mana na mula sa langit na ibinigay sa mga Israelita mula sa Edsierto, at ang dalawang tableta ng 10 utos na ipinagawa kay Moises. Tanong ko sa'yo, sino yung living bread sa New Testament? O yung mana? Ayun nga po eh. Sino? Lahat po yan, lahat po ng laman po ng Bro, Ark of Covenant. specifically, Teka lang. yung muna, sa mana muna. Teka lang muna. Teka muna. Sagot muna ako. Sagot lang. Relax lang. Lahat po ng yan, lahat po ng nakapaloob po doon sa Ark Covenant, sa interpretasyon nyo po, sa teolohiya nyo po, ay nakapatungkol yan sa Panginoong Jesucristo. Pero ito tanong ko. Yun. May tanong ako. Ang tanong ko po,
hindi ba ito magiging isang self-interpretation na ikinakapit Hindi nga natin? self-interpretation kasi teka lang, linguistic Uncle nga. Boy, patapusin mo na ako. Hindi. Mag-mute ka muna, tol. Ang batas kasi dito, tol, no? One word is enough for a wise man. Pag natanong mo na ng isang beses, nasagot ko na rin ng isang beses, at wag mo po pakiusap lang, sabi ko sa'yo, wag mo pong ikapit si Felix Manalo, yung pangalan ni Felix Manalo, kahit anino niya, kay Mother Mary, parang awa mo na. Pinakiusap ko na sa'yo yan. At sinabi ko na sa'yo kanina, hindi nga yung self-interpretation, linguistic nga, hindi mo nga alam yung art eh. Paano kinukontra mo nga ako, hindi mo pa alam yung topic, hindi mo pa alam yung meaning. Sabi ni St. Paul, alamin mo muna yung meaning ng sinasabi ko, hindi mo ko naintindihan. Parang sa hangin lang ako nagsasalita eh. Diba? So, pag natanong mo na isang beses, huwag mo na ulitin, bankrupt yan bro. Lalabas niyan tol, bankrupt. Wala na ibang tanong? Ibahin mo tol. Sinagot naman nga niya eh. Si Kristo nang Malinaw sabi niya eh, sagot kaya niya. yun na yun bro. Sabi Yes, niya si Kristo ng laman. letra por letra, sabi doon, ina ng Panginoon. Anong sabi ni David? Lagayan ng Panginoon. Tapos, coincidence ba to? Ibig sabihin, itong ikalawang Samuel 6, tsaka Luke 1, nagkaparehas ng walang dahilan. Nasasabihin pa, paratangan nyo ako na self-interpretation. Hindi Ang weird niyan. self-interpretation Ang na, weird niyan. Uncle. Sumami na rin naman siya eh. Si Kristo yung laman. Tapos ang nakakatawa pa dito, ayon sa interpretation nyo. So nasasubmit ka, yung sagot mo, nakasubmit sa interpretation ko, ganun. Kasi ikaw ang tinatanong, ano ang laman nung Ark of the Lord sa Old Testament? Sabi mo, ayon sa interpretation nyo, yun yung batas ni Moises, no? Doon sa Deuteronomy 10:5, at yung tungkod ni Aaron at yung living bread doon sa Hebreo 9:4. Ang katuparan nun, si Kristo letra por letra, hindi lang interpretation namin, kundi Biblia letra por letra. Sa John 6:51, ako ang tinapay na buhay na bumaba galing sa langit. At siya ang kinauwian ng batas, Roma 10:4. So marami pa sanang cross parallel niyan. Kaso nga lang, ayoko na nung marinig yung tanong mo, tol, na pangalo, di ba self-interpretation? Kasi paratang yan, tol, eh. Ang dapat, tol, ganito ka mag-criticize. Kung ano yung interpretation ko, kontrahin mo na yung context nun. Yung mismong context nun, mag-dive ka na. Hindi yung ganun, no? So, 4:28, no? Paalala ulit, guys, sa mga protestante, no? Okay. Bago nyo kami i-criticize at bago kayo sa aming mga ipag-Bible study, unahin nyo munang aralin yung mga terms dito sa Bible. Yung ano ba ibig sabihin ng ark? Bakit ba tinawag na ark? Pangalan lang ba? Trip lang ba yan na Ark of the Covenant? Tapos yung mga bagay-bagay dito at iba pa, no? Again, unang Korinto 14:9 hanggang 11. Ito yung verse na ibibigay ko sa inyo ayon kay St. Paul, pamantayan sa pagtuturo. No, sabi dito. Last na to. Gayon din naman kayo kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan, papaanong malalaman ng sino man ang sinasabi sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. Walang alinlangan na napakaraming uri ng wika sa sanlibutan at walang isa man sa ito ang walang kahulugan. Subalit kung hindi ko nalalaman ang kahulugan ng wika, ako ay magiging isang banyaga sa nagsasalita at ang nagsasalita ay magiging isang banyaga sa akin. Hindi tayo magkakaintindihan. Okay? So, paalam na guys. Magsisimba pa ako. Ala po, 30. Salamat, sige. Brother Will. Watch and subscribe to Boyleta and Nash. Thank you. One more. Safety. 1, 2, 3. Please watch and subscribe to Boyleta